Why not, di ba? Pero pag-usapan natin, sino-sino magkakompose yan. Okay, dapat balance. Pero mga member ng minority, huwag mo po majority. Ito na mga kabisdak, kabado na dito ang mga Tulfo Brothers dahil tuloy na po ang Senate Blue Ribbon Committee hearing bukas ayon po mismo kay Senator Pia Cayetano. Dali dito ang mga mayayabang na mga senador. Ito na ang pinakamatindi, ito na twist ngayon. Kung noon sa panahon ni Tuta Soto, panahon ni Panfilo Lacson dyan sa Senate Blue Ribbon Committee, hindi man lang inimbita ang 18 ex-Marines. Pero kagahapon, no, ang pag-aakala ng mga hinayupak na hindi imbitado ang 18 ex-Marines, ngayon, heto na, official na pong inimbita ni Senator Pia Cayetano ang 18 ex-Marines para po sa gaganapin na Blue Ribbon Committee hearing bukas dyan sa Senado. Dali na kayo mga Tulfo Brothers. Alam nyo po, itong mga Tulfo Brothers napakaingay ngayon ang mayayabang dyan sa Senado. No? Mayaingay sila dahil siguro meron po silang itinatago sa taong bayan na mabulatlat dyan sa Blue Ribbon Committee hearing. Meron po tayong mamayang video na i-play. Ito po ay hindi gawa-gawang video ha. Video po ito mismo ng mainstream media. Nang tanging nag-post nito ay Billionaire News Channel. Pero ang video ito last year, pero may kinalaman po ito sa flood control at dawit po dito mismo si Erwin Tulfo. Except doon na nandun si Erwin Tulfo sa 18 ex-Marines affidavit. So mamaya, wag po kayong i-skip ang video, abangan po ninyo ang video ito. Magandang tanghali po sa inyo, palike po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Pagkatapos nga po ng kaganapang kagahapon, na inindiyan minggo na naman itong mga hinayupak na mga walang kwentang minority, naglabas po mismo rin si Senator Alan Peter Cayetano ng pahayag na tutuloy na po ang Blue Ribbon Committee hearing. Pero ito, official na po talaga, galing po sa Blue Ribbon Committee Chairman, Pia Cayetano, na tuloy na ang Senate Blue Ribbon Committee hearing. Bukas na po ito at yung 18 Marines ay imbitado. So ngayon po, naghihimutok na naman ang butse itong dalawang Tulfo Brothers. At grabing pamidya nila kagahapon, kagabi hanggang gabi, no? Nagpamidya po itong si Erwin Tulfo hanggang alas 9 daw ng gabi, pamidya pa rin, interview pa rin siya, 2 oras daw. Nagyabang, puro naman mga hahaha ang reaction sa post niya. Pati dyan sa kanya sariling FB page, wala. Yung mga Tulfo Brothers, maraming galit na sa kanila. O ito, nagsusumbong po si Tulfo sa media. Tungkol po sa hindi naman po, sa pag-boycott ng majority kagahapon. Pero kapansin-pansin po natin yung yabang ng mga ito. At kapansin-pansin rin po natin, nakabado na si Erwin Tulfo patungkol po dito sa Blue Ribbon Committee hearing. Sa kanyang interview, okay. Ito muna, panoorin muna natin yung unang interview niya narito sa News 5. Kasi ang daming media nag-interview sa kanya Sikat siya sa kalukuhan, sikat siya sa kayabangan. O ito dito, ang yabang pa niya dito Po, hinamon ng kapatid ninyong si Senator Raffy, si SP Cayetano nga po, kung hindi raw siya duwag, pumasok siya sa sesyon. Ang sagot po dyan ni Cayetano, kung hindi lang daw Tulfo ang apelyido, ipapatulfo niya ang senador. Ano po ang reaksyon niyo on this? Bakit hindi niya po gawin yon? Di ba? Sino ba tinatakot niya? Ang punto lamang namin dito, ang pinag-uusapan natin dito, pumasok siya. Bobo, no? No. Ang layo ng sagot sa tanong. Ang bubo talagang senador, no? Journalist pero ang bubo. Di ba sabi nga, ano yung sagot mo dito sa sinasabi ni Alan Peter Cayetano? Na kapag hindi pa lang tulpo, ipapatulpo ko kayo. Ang layo ng sagot. Ang sabi niya, bakit ayaw niyang gawin yon? So gusto mo, ipapatulpo ka kay Tulfo? Senator Alan, ipatulpo mo daw si Erwin sa kay Tulfo. Kami na yupak na to. Tuloy, kabubo. Siya po yung Senate President. Number 1, isa na po agad violation, Section 3 po ng ikang rules po of the Senate. Na doon sa panunumpa niya, sabi niya, ang sinasabi po na he will faithfully discharge his duties. Anong duties po ito? As a Senate President, every day po dapat Monday, Tuesday, Wednesday, magpipreside ka ng session. Okay? Dapat may session po, except pag may force majeure or national emergency. Pangalawa, yung kanyang hindi po pagpapasok at saka ng kanyang grupo. Hindi po sila nagpaalam. It's another violation po na naman ng rules ng Senate. Section 14, under Rule 14, Section 41 po, na kailangan sabihan, abisuhan ang minority leader na wala tayong session, hindi kami papasok. Bakit? Yung nag-walk out kayo, nagpaalam kayo. Yung nag-walk out kayo, wala ba kayong nilabag na roles? Yung nag-walk out kayo, maingay ba ang majority? Wala, hindi kayo pinansin kasi mga isip bata kayo. So ngayon, ginantihan kayo ng boycott 2 beses, mangiyak-ngiyak kayo. Di ba tulpok? Yabang mo. Hindi po, 2 beses din ako ginawa yun. Kaya po, kami nanawagan na kanina, bumaba ka na sa pwesto total, ayaw mo naman gawin ang trabaho mo, i-designate mo na lang ang pro tempore mo, si Senadora Loren Legarda, na paging presiding officer para magaiwanan natin mga trabaho natin dahil napakaraming batas na nakabinbin ngayon sa
O lol, ang dami nyo palang batas. Kayo kasi nagsimula, no? Nag-walk out kayo, ginantihan kayo, manghiyak-ngiyak kayo. Sino ka ba para utusan ang Senate President? Minority ka lang, kaya tumahimik ka. Kung gusto mo magkupal-kupal, kung gusto mo magbida-bida, edi agawin nyo muna yung pagiging Senate President ni Cayetano. Ikaw mag-Senate President ka. Tingnan natin kung may alam ka sa batas, sinayupa ka. Ang mahirap sa mga to, masyadong galing-galingan, no? Bida-bida ba? Baka kayo, meron kayong mga kasamahan sa trabaho na bida-bida. Kahit hindi naman bida, feeling magaling, hindi naman magaling. Huwag mong utusan, pangunahan si Alan Peter Cayetano dahil si Cayetano, abogado yan. Eh, pag ikaw, sinagot ka rin ng... Ang hirap kasi pag walang legal background, baka mangyak-yak na naman kayo. Simple nga lang sagot nila dyan, walang legal background, lupasay na kayo sa galit. Dito po sa Senado, Ms. Yen. Apo. Senator Erwin, nabanggit nyo nga po, may mga na-violate na siya na rules ng Senate. So, ipinupunto nyo ito, sino magdidesisyon dito? Doon sa mga Sige nga. violation? Hindi mo nasagot. Pag-uusapan po namin bukas po yon kasi na-raise po ito kanina ng ilang reporters kung ano ba plano po ng minority. Pwede po siyang kasuhan po ng ethics po, violation po ng mga, bantakin mo, ba-violate po yung mga rules namin dito sa Senado. Ikaw pa mismo ang pasimuno bilang Senate President. Ano naman ang tingin ng tao? Ano pa ang saysay ng mga rules na yan kung hindi naman po susunod, lalo pat pang ikaw ay Senate President? Ang bobo mo. Sino daw ang magparusa kung mayroong ma-violate na rules? Alam mo, Erwin Tulfo, ang bobo mo. Senador ka, di ba? Pag mayroong mga rules na na-violate, what for example, diyan sa Senado particular, ay pagdidibatihan po yan, diyan sa session. Kung may quorum, magdidibati kayo, magdiskusyon kayo kung mayroong nilabag na rules yung liderato ng Senate. At kung may nilabag, mag-uusap kayo kung ano yung mga sanction, ano po yung mangyayari. Yung committee kasi ng ethics, ang ano mo dyan, ang pag-uusapan dyan, kung yung meron ka na talagang nilabag na na rules daan sa Senado na kung saan ay talagang napapahamak na yung institusyon. Kung wala naman, at yung Senate President, alam naman niya ang ginagawa niya, siya nagtitimon, wala kang magagawa dyan. Pagdidibatihan nyo lang muna. Kaso, paano po kayo magdebate? Wala kayong quorum. So yung sinasabi mo Code of Ethics, so magsampa ka sa Code of Ethics. Sino ba yung na official na mga Code of Ethics dyan? Sa Committee on Ethics, no? Sa Committee on Ethics, sino ba? Hindi majority din. Ang chairman, sa tingin mo papansinin ka? Ay, ang goal mo dyan, kailangan mo muna maagaw ang kapangyarihan ni Senator Alan. Kaso nga lang, paano mo maagaw? Unsi nga lang kayo. 3C kailangan. Malabong makakuha ng dalawa kung makapit ang brief 13 Ms. Sherry. Pwede siguro, pero sa tingin ko lalo kay Senator Alan Cayetano, palakulin mo man yung mukha baka tatalbog lang mo yung palakol. And that's just my opinion. Hindi naman ako kabasusan, sorry po. Pardon my French. Pero yung sinasabi, Anong French? Yabang mo naman. Ang mga salita nito pang kanto, no? Yung palakulin mo daw yung mukha, hindi tatablaw ng palakol. Masyado kang brutal. Itong magkapatid na Tulfo at saka si Rafi, mga brutal, magsalita, mga bastos, mga mayayabang. Alam nyo kasi, kayong mga senador kayo, umayos kayo ng pananalita ninyo. Kung gusto nyong respetuhin kayo ng kapwa, umayos kayo. Huwag kayong magiging bastos. Wala na, napangit na po yung imahe ng Senado dahil sa mga Tulfo brothers, sa mga mayayabang at mga babastos. Yung mga words na ginagamit, hindi pang senador. Yung mga words na ginagamit ninyo, pang durugista. Sir, palakulin mo yung mukha, anak ng hindi daw tatablan. Tangina, hindi na basta parang pwede na rin pagbabanta mo sa isang tao, sibit mo yung palakol, hindi tinamaan ka sa mukha. Ano po ang mangyayari dyan? French daw, French. Anong French? Baka French. Putang ina. Okay, tuloy. sabi ko, sa sobrang kapal na unang mukha niya, ayaw niya magatin 2 days na, ang nagsasuffer po yung taong bayan. That is the problem here. Kaya nga po, panawagan ko sa kanya, and I'm sure he's watching, and I'm sure magla-live na naman siya mamaya, dahil vlogger na po yata si Senator Cayetano. SP Cayetano, parang awa mo na, pumasok ka na bukas, 10 ng iyong mga kasamahan, para magkaroon po tayo ng quorum. Bago man lamang tayo magsinadiya, ipakita po natin sa mga kababayan natin na mga senador tayo, professionals po tayo, wala po tayong tinatago, hindi po tayo nagtatrabaho dito para sa ating mga sarili, para sa pamilya, para sa business interest ng ating pamilya, para sa grupo, political party, o para sa isang tao, na we are here to work for the entire nation. Olol! Putang ina yung pag-walkout ninyo. Anong ginawa ninyo? Hindi ba po pwedeng batikusin namin yung pag-walkout ninyo? Para kayong mga bata noon, nagawang kayo ng lollipop, nagsiiyakan kayo. Alam mo yung bata ba, siga-siga, yabang, may kalarong ganun Yabang-yabangan, bully. Nung nilabanan, umiyak, susubog sa tatay. So yung mga to, nag-walkout kayo, ginantihan kayo ng boycott, saan kayo nagsusumbong? Sa mga bayarang media. Alam mo kung sino ang sisihin kayo? Maghintay ka kasi bukas Blue Ribbon Committee na. Ang yabang na to, professional na banggit niya, maging professional tayo. Mas professional si Cayetano sa inyo. Kahit sinisigawan ninyo, binababoy ninyo ng mga salita ninyo, yung tao malumanay pa rin magsalita, hindi po gumagamit ng kabastusan. Gumagamit third party approach, tinamaan ka pa rin. Patulpo ka daw.
Kahit na po ikaw ay Duterte supporter, Marcos supporter, kung wala kang sinusuportahan, magtrabaho po tayo, gumawa tayo ng mga panukalang batas. Let us pass laws for the good of everyone. Tungkol naman doon sa Gusto mo magpasa ng batas, magtrabaho, pero bakit hindi mo pagalitan yung sarili mo na nag-book out kayo? Kabado na. Ito, Blue Ribbon Committee, sa Blue Ribbon Committee. Senate Blue Ribbon Subcommittee, sabi ni SP Cayetano, tuloy na tuloy ang Patay ka. pagdidilag kahit wala pang minority representation. Pero pwede raw dumalo ang minority block doon. Ano po ang inyong reaksyon dito? Kabado na ang reaksyon, no? Wala po kaming pakialam doon, hindi gusto niya. Sige po, hindi po namin haharangin. Kung gusto nila magkaroon ng committee hearing po, subcommittee, yung Blue Ribbon, okay lang po yun. Napuna lang po kasi namin na bago ka magkaroon ng subcommittee, dapat po muna, i-create mo muna yung committee. Hindi po nakikreate po yung mother committee. Well, na-create na nga si Senadora Pia Cayetano nga. Ang tanga mo. Kabado talaga sa Blue Ribbon Committee, no? Si Erwin Tulfo. Bago ka daw mag-create ng committee, mag-create ka muna ng principal committee, ang Blue Ribbon Committee. Well, na-create na. Utangin na mo! Los mo! Yung Blue Ribbon Committee, matagal na pong nagawa. No, ang problema sa inyo, mga mayayabang na Tulfo, yung sa minority, hindi kayo nagpasa ng listahan, no, na maging miyembro ng Blue Ribbon Committee. Kasi nga ang nasa isip ninyo, maaagaw nyo muli ang liderato kay Cayetano. Matagal na create yung Blue Ribbon. So ngayon nagulantang kayo dahil nagkaroon ng subcommittee Blue Ribbon na magtututok dito sa flood control. Natatakot kayo. So ngayon pumapalag na kayo. So wala daw sila pakialam sa hearing sa flood control. Pero bakit dada kayo ng dada? Natatakot kayo. Kasalanan nyo yan kung bakit hindi kayo nagiging parte ng Blue Ribbon. Ayaw nyo magpaso ng pangalan eh. Po, dapat po siya po, dadalhin po sa floor yun para aprubahan po na lahat na magagawa tayo ng subcommittee. Ganun po yun ang proseso. Hindi po yung recta na lang. Pero okay pa rin yun sa amin. Napag-usapan namin sa minority. Bobo! Magbasa ka nga ng Senate rules. Ano sabi? Puta, kumupya ka kay Tuta Soto ng mga rason na nakabobo. No? Ang sabi niya, dapat daw idaan sa plenaryo ang paggawa ng subcommittee. O lol! Nasa Senate rules, hindi na po yan kailangan. Ang subcommittee po ay tungkulin po yan ng chairman ng Blue Ribbon Committee at ng kahit anong committee. Ang chairman na po ang bahala dyan na gumawa ng subcommittee. Wala kayong pakialam dyan sa plenaryo kasi tapos na po ang paggawa ng Blue Ribbon Committee sa plenaryo. At ngayon, ang chairman ang bahala kung sinong gawin sa committee ng Blue Ribbon. Chairman. O ngayon, takot kayo, nabulaga kayo, akala ninyo hindi interesado ang liderato ni Cayetano, akala ninyo takot-takot, matatakot siya. Nagkamali kayong mga hinayupa kayo. Sige po, mag-subcommittee po kayo. Kung mag-iimbita kayo, sasama ko kami. Kung may invitation po kami. Wala pa naman ho kami natatanggap na invitation na pwede po kami mag-attend sa Thursday ng subcommittee hearing po ng Blue Ribbon. So pwede pala yun, na hindi sila attend ng session, pero sa committee hearings, pwede sila umattend. Hindi ko nga maintindihan. Parang Julius, kanina ko pa hinahanap sa rules dito. Napudpud na yung daliri ko kahahanap ng pahina kung saan doon na hindi pwedeng sa session, okay lang hindi sa session, pero pag committee hearing po pwede. Hindi ko maintindihan talaga parang Julius. Talagang kanina ko pa hinahanap, wala akong makita. At inutusan ko na rin po yung aking mga abogado, pati yung communication staff ko, wala ko kami makita parang Julius. Kasi bubo ka. Alam mo, Erwin, ikaw na lang ang bumaba sa pagkasenador kasi ang bubo mo. Wala naman din sinabi sa rules ng Senado na kapag hindi ka attend ng session ay hindi ka pwedeng attend ng committee hearing. Ano ba ang gagawin sa mga session? Sa session, ang ginagawa dyan, yung mga may ipapasang panukala at pagdidibatihan ninyo, pagbubutuhan, at kung may mga rules na pagdidibatihan, at kung may mga privilege speech, dyan gagawin sa session. Sa committee naman, dyan ginagawa ang mga hearing kung meron kayong gagawing batas. Kung meron kayong mga investigasyon, Senate inquiry, para makatulong sa gagawin ninyong panukala dyan sa committee. Yun po yung purpose ng committee hearing. Pero itong Blue Ribbon Committee, special na committee ito, na talagang ang mandato nito ay mag-imbestiga sa mga katiwalayan sa gobyerno, sa korupsyon, sa accountability. Yan po yung Blue Ribbon Committee. Kahit ako, chairman, hindi ako mag-attend doon sa session, okay lang. Kasi nga, wala namang kinalaman yung hearing ko sa session eh. E di, dito na lang ako mag-focus sa hearing ko, sa committee. Tingnan mo si Lauren Ligarda. Lunes hanggang Martes kagahapon, meron siyang committee hearing. Pero hindi sila nagsisesyon. Pwede po yan. Kaso lang itong si Erwin Tulfo, feeling biktima. O tingnan mo kitang-kita po si Erwin Tulfo, nakabado ho dito sa Blue Ribbon Committee hearing. Tingnan mo, panoorin natin yung, alam mo yung kanyang galaw ba, no? Tingnan nyo po yung galaw ni Erwin Tulfo, kung paano siya kabado dito pag ang pinag-uusapan ay Blue Ribbon Committee. O ito. Why not, diba? Pero pag-usapan natin, sino-sino magkukumpos yan. Okay, dapat balance. Pero mga member ng minority, huwag mo puro majority. Hindi naman sa rules, diba? Dapat may maraming membership yan. Saka may mga members ng minority, mga ex-official. Okay kami. Ako pa sa meeting dito or anywhere? Siyempre, may meeting. Tapos,
nag-hearing. Tama yung tanong kanina. Okay sila mag-hearing, pero session hindi. Sige, open kami. Gusto mo, sige, mag-hearing tayo. Pag-usapan natin yung composition. Kasi yun natin alam, kasi yung mga natin, di ba? Olol! Hihiring tayo. Putang ina, kabado ka ng animal ka. Kitang-kita na namin sa pagmumukha mo ang kaba mo. Ang sabi niya kanina, sabi niya na wala daw, hindi daw sila inimbita, hindi daw nila alam yung Blue Ribbon Committee hearing. Alam mo, Tolpo, wag mong gawing tanga ang mga tao. Kami nga, alam namin. Alam namin na may Blue Ribbon Committee hearing matutuloy, hindi kami senador. Ikaw, senador ka, hindi mo alam na hindi mag-hearing ang Blue Ribbon bukas sa flood control? Tanga mo. Dito pa lang pwede ka namang sabihin useless kang senador. Kami, hindi kami senador, alam namin na mag-hearing ang Senado. Pero kayo, mga senador kayo, nandiyan kayong naturingan, mga mayayabang kayo, lagi kayong nagtataas ng boses, wala kayong mga alam. Kasi, mga uplok kayo. O, tingnan niyo po ito. Paano hindi niya alam? Ang dami na pong nakareceive ng notice. Lunes na po nagkaroon ng notice itong Blue Ribbon Committee diyan sa Senado. Na magkaroon ng hearing yan, daming tatak, ilang senador na yan. Binilang ko, mga almost 20 na eh. Yung naka-receive, ibig sabihin ng receive, napadala yung notice, ni-receive ng opisina nila. Ayan, ang ebidensya Erwin Tulfo. Ikaw lang ang hindi naka-receive, buwang ka, natakot ka. O, ayan pa, o. O, paano yan? May mga receive. O, ito pa, o. Mga senador, naka-receive ng notice. Tapos sasabihin mo, sa taong bayan, hindi namin alam. Dapat mayroong minority dyan sa Blue Ribbon. Ayaw nyo nga mag-participate. Ayaw nyo nga mag-submit ng pangalan. Dahil, ang sabi ninyo, maaagaw namin yung liderato kay Cayetano. Paano yan? Hindi na maaagaw at mag-Blue Ribbon Committee hearing na. Mamaya, may session. Mukhang ma-Indian na naman kayo. Mukhang makatatluhan kayo. Putang inaiyak ng mga to. Kasi manggugulo lang yan pagdating sa Blue Ribbon. Pipigilan nila. Ako nakikita ko yung estilo ng ni Cayetano. Huwag na muna tayo mag-session. Session na lang after Blue Ribbon kasi itong mga to, gusto nilang pipigilan ang investigasyon. Alam ni Cayetano yan. Eh, ang mga tao gusto na mag-Blue Ribbon hearing na yun. Bakit ba ngayon ang iingay ng mga Tulfo? Si Raffy Tulfo at si Erwin Tulfo. Meron po akong i-play na video. Nandito pa nga si Da Junior nagsasalita. Nadawit itong si Erwin Tulfo sa isang kongresista na involved sa flood control nakakuha ng kontratang 16 billion pesos. Kaya siguro maingay ang mga to. Bukod sa isiniwalat ng 18 ex-Marines. Panoorin niyo po ang video ito, luma ng video nito. Sariwain lang natin, baka nga ho ito ang kinakatakutan ng Tulfo Brothers. Bukod dun sa 18 ex-Marines. Pakinggan natin. Higit 120 million pesos ang natanggap na donation ni Erwin Tulfo para sa kanyang 2025 senatorial campaign. Napag-alaman ng Billionario News Channel na ang mga donor konektado sa kontrobersyal na Yap Brothers. Naritong exclusive agenda report ni Joash Malimban. Patay. Nitong nakaraang December 9, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na naglabas na ng freeze order ang Court of Appeals para sa 280 bank accounts, 22 insurance policies, 3 securities accounts at 8 air assets na konektado sa magkapatid na si Benguet Representative Eric Yap at AXIS Representative Ed Vic Yap. Kasama rin dyan ang ilan pang personalidad at mga kumpanyang dawit sa naging investigasyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC tulad ng Silver Wolves Construction at Skyard Aviation. Ay mahigit 16 billion na ang pumasok sa mga transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 hanggang 2025. Na karamihan ay may kaugnayan sa mga flood control project ng DPWH. Nakuha ng Billionaire News Channel ang mga opisyal na dokumentong nagdedetalye sa naging investigasyon ng AMLAC at ang specific assets na nakasama sa freeze order. Bukod sa mga nabanggit na personalidad, marami pang pangalan at mga kumpanyang kasama rito. Kabilang dyan ang ina ng magkapatid na congressman na si Victoria Go Yap, ang business partner ng Yap family na si Richard Chong at ang Yap-owned companies na Earthyard Corporation at Everyoung Industrial Sales. Ang lahat ng mga pangalang ito may probable cause para ituring na related sa isang unlawful activity ayon sa Court of Appeals. Sa aming pagsisiyasat, tugma ang mga pangalang ito sa pinakamalalaking campaign donors ni dating AXIS Representative at ngayon Senator Erwin Tulfo. Nakuha namin ng kopya ng Statement of Contributions and Expenditures ng Senador. 120.1 million pesos ang total campaign contributions na natanggap nito sa kanyang naging kandidatura na tila pinagtulong-tulungan lamang ng 6 campaign donors. May 100,000 pesos worth of tarpaulin contributions ang Earthyard Corporation, 30,000 pesos worth of tarpaulin contributions naman mula sa Everyoung Industrial Sales. 15 million pesos worth of cash ang ibinigay ni Richard Chong habang aabot sa 45 million pesos ang kabuuang ibinigay ni Victoria Go Yap. Bukod sa mga pangalang ito, 45 million pesos din ang donated ng isang Lindaso at 15 million pesos naman ang donated ng isang Cesar Basco. Bagaman hindi direktang nabanggit ang mga pangalang ito sa investigasyon ng AMLAC, kasama rin sa Court of Appeals order sina Harleen So Yap na asawa ni Congressman Eric at si Margie Basco Yap na asawa naman ni Congressman Ed Vic. Mas malaki ng halos 10 milyon ang nakuhang campaign donation ng senador kumpara sa 110.3 million pesos na naitala niyang gastos.
Ibig sabihin, kung hindi man buo, at least 50% ang kabuuang gastos ni Senator Erwin sa nakaraang halalan, funded ng pamilyang Yap at mga personalidad at kumpanya na konektado sa kanila batay sa investigasyon ng AMLAC. Pauna nang sinabi ni Senator Erwin na hindi niya pinagtatakpan ang mga dati niyang kasama sa ACT-CIS nang idawit ng Senate witness na si Orly Gutesa ang pangalan ni Congressman Eric Yap sa flood control scandal. Muli namin sinubukang kunin ang panig ni Senator Tulfo bago ilabas ang ulat na ito, pero hindi pa siya nagpapaunlak sa isang panayam o nagbibigay ng komento. So ngayon, dali ka ngayon, Erwin Tulfo. Ito yung kinakatakutan nila. 120 million pesos ang donasyon ng Yap Brothers dito kay Erwin Tulfo. Na itong Yap Brothers ay may dawit din sa flood control. Sabi ni Bangag, 16 billion daw yung nakontrata simula ng 2022 hanggang 2025. Ano, Erwin? Talaga naman ang mga kawatan mauhuli talaga katagalan. Kaya siguro grabe nila ngayon. Sobrang gigil kay Cayetano kasi tutuloy yung flood control Senate investigation. So ngayon wala na pong kawala. Itong si mga Tulfo Brothers, Tuta Soto, sama-sama kayo sa Kumunoy. O ito. Ito na po yung official statement ni Senator Pia Cayetano sa Blue Ribbon Committee Chair. The Senate Blue Ribbon Committee has formally issued invitations for the hearing scheduled on Thursday as part of its ongoing inquiry into flood control projects. So bukas na po ito. We look forward to the cooperations of all invited resource persons and agencies as the committee carries out in mandate in aid of legislation in public accountability. Junto po yan kagahapon po yan inilabas. Ito po yung mga imbitado, patay ka Erwin Tulfo. Number 1 po si Martin Romualdez. Aray, tambaluslo. Kung kay Panfilo Lacson, hindi inimbita si Martin Romualdez at kay Tuta Soto, ngayon, pag-umpisa pa lang ng Blue Ribbon Committee, bukas, numero 1 si Martin Romualdez imbitado. At Attorney Libby Baligod, patay ang kinakatakutan ni Lacson. Imbitado, kasama ang 18 ex-Marines, aray ko. Okay, banggitin po natin yung mga pangalan ng 18 ex-Marines. So, para sigurado, walang takas ang may sala. Ator Bernard, ito si Bernard E2B. Palakpakan, punta to, palakpakan. Maraming salamat. Katapusan mo na talaga, Erwin. Tangina ano yan? Erwin Tulfo. Okay, Rasbert Waupan, Bini is Buluntati, Johnny E. Buduan, Rodante P. Orbelio, Renibuy, Julian Cristoperti Equivel, George O. Villalon, Romeo Romel Borbaris, Hell in Navidad Jr. Sama rin po siya, kasama to sa 18 Marines. At Anselmo Taberdo, Joel Lee, Gardiayo Romil Galapun, Cecilio Laruder Jr., Bernard Gumban. Ako, dali na ito. At kasama si sino to? Crisani L. Dado, Fidel M. Corpus, Walter M. Mananlasan. Ayan, Manalansan pala. Yan na po yung 18 ex-Marines na kasama, imbitado na po. Utangin na, naunsi si Erwin Tulfo. Ito naman, ang ganda nito kung si Gutisa. Ito naman kasama si DPWH Secretary Representative, baka si Gutisa surprise lang yan. DPWH Secretary o Representative, Secretary ng DPWH si yan, Vince Dizon. Ombudsman o Representative, dapat Buying, lumabas ka Buying. DJ Secretary o Representative, yung mga budlat ng mata, si Bida-Bida. DBM Secretary o Representative, ito naman yung mga mga engineer, Mark Tiksay. Hoy, hindi pa pala to engineer, si Mark Tiksay. Nako, ito na si Mark Tiksay. Ito yung bagman ni Saldico, si Mark Tiksay, na tagatanggap ng pera, tagabilang ng pera. Hindi inimbitan ni Lacson, si Mark Tiksay, patay ka. Paul Estrada, ganda nito bukas. Joshua Cano, John Kirby Pajarelia, Roland Supat, Attorney Sam Biali, sino ba itong mga to? Arnel Gangob, Jocelyn Servino, Certain Edwin, si Bryce Hernandez, ito yung gumawa ng script ni Boying at binasa, nilaglag si Jinggoy Estrada. Alam ko to si Bryce Hernandez, binigyan ng script eh. O ito na po yung magiging imbitado. 34 po ka-resource person ang imbitado. Dali ka dito, Erwin Tulfo Brothers. Alala po natin, si Erwin Tulfo nasa
Affidavit, 18. 6 na bag. Dinidistribute. Hinatid sa bahay niya. Bahay ba? Wala pa yung mga nasa executive Yung sila ni Bersamin, malamang. Siyempre, yung mga pinangalanan dyan. Imbitado rin yan sa mga susunod na kabanata. Puta, ang ganda ng ng line-up, parang all-star basketball team. Okay, gusto ko lang po i-play yung counting video ni Senator Alan Peter Cayetano kasi ang ganda ng video na to. Although kagahapon na play natin kasi hindi ko kinumintuan dahil medyo binigyan natin ng chance si Senator Alan Peter Cayetano na bumana. Ito, yung isang portion. Ang simple lang ng banat ni Senator Alan Cayetano dito. Again, I will correct one senator who said that pag sila yung majority, mas maayos yung ebidensya, laktan ng ebidensya. Hindi trabaho po ng senator judge na maglatag ng ebidensya. Trabaho po ito ng defense at saka po ng prosecution. Prosecution muna kasi ikaw yung nag-accuse. Then defense kasi nga, dinidepensahan mo sarili mo. Siguro that's one reason why gigil na digil ang mga kapatid na Senator Tulfo na aside from the committees, aside from yung pagiging malakit sa Malacanang, let me address that. Sabi ni Senator Tulfo, pag hindi ako nagpakita sa session hall ay ako'y duwat. Ang kaduwagan po ay nanuugat yan sa ano ba ang purpose at trabaho mo. Diba? So for example, kung ang trabaho mo ay magtanim, pero bumabagyo, grabe po yung kidlat. Anytime mo po mawala kidlat, kasi it's not a matter of tapang, magtatanim ka na, tamaan ka man ng kidlat, di ba? So, ganun din sa sundalo. Hindi natin isusubo ang sundalo natin sa mga bagay na suicide ang mission. Pero ipangtanggol ang bansa at mamatay para sa bansa. Hindi lang sundalo, dapat pati kayong mga senador. So, yung hamon mo, magpakita ko kung hindi tiduwag. Para po rin sinabi ang bawat senator, ikaw, maging independent ka, kung hindi, duwag ka. You know, this is not a radio or TV program, this is not entertainment. This is the Senate of the Philippines. So we have to be more professional. Kung hindi ka lang Tulfo at kung hindi lang Tulfo si kapatid mong si Erwin, kinumbong ko na kayo kay Tulfo. Di ba? Pero ang reality is, because nandiyan kayo, because you have a strong voice, use it for the good of the country. There are also issues facing you. So you ask Joel Villanueva, you ask Jingo Estrada, you ask Gis Escudero to face it squarely. So face the issues also squarely. Wag yung itigilan natin yung Blue Ribbon na committee and then gagawin natin personal yung lahat ng issues. There are issues facing all of us. Pati ba naman Senator Tulfo, lahat na nung pinapay, binintan nyo sa amin. Noong panahon ni President Duterte, kampi kayo sa drug war. Correct. Ngayon naman, balik ka. Tapos lahat ng pinatay, sinisin nyo. So, pati ba naman internet at saka aircon, sa akin nyo pa rin sinisik. O baka murder pa yung kaso na yan, ha? Murder kasi pinatay ang wifi at yung kuryente. Nakita ko na po ang report, yung po palang master, yung pong centralized aircon, yung master switch or yung sa kuryente, nasa GSI gas yun at may nag-trip ng wire. Kaya around 6 o'clock, nagkaroon talaga ng problema sa aircon. So, hindi po namin gagawin sa inyo. I've always treated you well, whether I'm close to you or not, whether you're in the minority, majority, and I will continue to treat all of you well. But kayo ang namimersonal, because kami, it was been one issue after the other, di ba? Hindi kami ang nagpakasok sa NBI sa Senado, yung May 11. Hindi rin kami ang kumuha ng NBI na fully armado, na pinaikutan ang Senado, tapos pumasok pa sa Senado noong May 13. Hindi rin kami ang nag-walk out. So you keep saying fresh start. Simple lang ang banat ni Senator Alan Peter Cayetano, pero tibag ang magkapatid na ubob na Tulfo. Alam mo ang layo-layo ng ito, hindi natin napapansin pala, magkapatid pala pareho ito Cayetano at saka Tulfo. Ang layo ng kalidad ng Tulfo sa mga Cayetano. Itong mga Tulfo, ang kalidad nito, kalidad ng tambay. Ugaling bastos. Walang mga alam yan, mga bubo yan, maniwala kayo. Dinadaan lang sa taas ng buses, yabang. Tinataasan lang, pero pagdating sa utak, ampaw yan. Malayong malayo yan kay Cayetano siblings. Mga abogado, yung Cayetano pagdating sa batas, malayong malayo po. Itong Tulfo brothers. Kaya kung sino yung paniwalaan natin, sino yung professional, ayan, mga Cayetano. Itong mga Tulfo, sanay lang sa grandstanding yan. Ang iingay, no. Ang tatahimik sa flood control, ayaw magpaimbestiga. Ngayon magpaimbestiga ang leadership ni Cayetano. Natatakot na. Isama nyo kami. Los.